Naniniwala ang ilang residente sa Barangay Piñan, Quezon City na sinadyang sunog sa kanilang lugar. Pinapaalis na raw kasi sila ng lokal na pamahalaan dahil sa itatayong vertical housing doon. Git naman ng LGU, walang batayan ng aligasyong sinadya ang sunog. Saksi, si James Agustin. Ginising na nagangalit na apoy ang mga residente ng Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na dikit-dikit at gawa sa light materials. Nasa 25 fire truck ang rumisponde sa sunog na itinasik at tong alarma. Si Rosie nasunugan na ng bahay na tupok pa ang kabuhayang sari-sari store. Bigla na lang may sumigaw na sunog. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ayon sa BFP, mahigit isang oras ang itinagal ng sunog na tumupok sa tinatayang 15 bahay. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog nung nakaraan, pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Binigyan daw sila ng Quezon City LGU ng hanggang katapusan ng Mayo para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Talaga sinadya na kasi pinapalis na nga talaga kami dyan. Papavolunteer na nga sana kami itong may usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na lang kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Pumayag din kami doon sa ibibigay nila. Magbabaklas kami ng bahay namin. Oh. Tapos kailangan pa ganyanin kami. Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Hindi naman siguro, wala namang nananadya. Baka mamaya marami kasing pumapasok dyan ng mga nangangalakal, nagsusunog ng mga tanso. Kaya hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. Sa isang payag, sinabi ng QCLGU na ikinalulungkot nito ang nangyaring sunog. Wala raw batayan ng aligasyon na sinadya ang sunog, lalo't lumalabas sa paunang imbestigasyon ng BFP na pagsusunog ng tanso sa abandonadong bahay ang sanhi ng apoy. Bago pa raw mangyari ang sunog, nakipagpulong na ang LGU sa mga pamilya at ipinaalam sa kanilang mga tulong sa pagiging benepisyaryo ng pabahay sa NIA. Sobrang lakas. Ayan guys, so ang daming bombero. Nagasunog din sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila, pasado 2:00 sa madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy at pahirapan ng pag-apula dahil masikip ang daan. Itinas ito sa ika-4 na alarma bago mag-alas 4 ng umaga. Maraming linya ng kuryente ang nagputukan. Yung sa pag-penetrate naman kasi, dahil informal settler siya, medyo nahirapan po tayo. Tapos nakapaligid, ospital, eskwelahan. Nadamay ang ikatlong palapag ng katabing paaralan. Ayon sa BFP, pasado 6:00 ng umaga, tuluyang naapula ang apoy. Isang naiulat na sugatan matapos mabagsakan ng salamin. Nananatili ngayon sa San Jose de Trozo Church at Santa Cruz de Magdalena Chapel ang mga apektado, pati ang mga alaga nilang hayop. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pati ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Ako si James Agustin, ang inyong saksi.